malakas na kidlat ang bumulabog sa isang kabundukan. Samantalang sumilay naman ang ngiti sa labi ng albularong sinanding habang hinahasa ang kanyang itak dahil batid niyang may dalang swerte ang kidlat na iyon. Sunod niyang inihanda ang bote na naglalaman ng sukan lambanog at puting tela. Isinilid niya iyon sa kanyang bayong. Pagkuha na lumabas sa kanyang barong-barong upang magtungo sa lugar kung saan tumama ang kidlat. Oras na upang labanan sila. May gigil sa tinig niya habang binabagtas ang medyo maputik na daan gawa ng umulan kanina. Umusal siya ng dasal bilang proteksyon laban sa mga masasamang nilalang o elemento na maaaring naninirahan doon. Mahirap na baka makadistorbo siya. Pero natigilan naman si Nanding nang makarinig ng kaluskos mula sa kanyang likuran. Tila may sumusunod sa kanya. Gayunpaman nagpatuloy siya sa paglalakad dahil baka abutin siya ng dilim sa kabundukan. Kabisado ni Nanding ang daan dito kung kaya mabilis din niyang natagpuan ang parte kung saan tumama ang napakalakas na kidlat kanina. Nang marating ang lugar ay bumungad sa kanya ang naputol na malaking puno ng sampalok. Sigurado siyang doon tumama ang kidlat dahil na rin sa nasunog at nagkapira-pirasong mga sanga na nahulog sa lupa. Umaliwalas ang mukha ni Nanding. Tapos ay inilapag niya ang bayong saka kinuha roon ang matalim na itak. Binuksan niya ang babasaging bote kung saan nakasilid ang sukan lambanog pagkatapos ay ipinahid iyon sa buong katawan ng itak. Sunod na kinuha niya ang tela. Kahangahangang kalikasan. Tunay nga na higit na mas makapangyarihan ang lakas ng elemento ng apoy. Litanya ni Nanding na tinutukoy ang enerhiyang likha ng kidlat. Lumipat siya sa naputol na puno saka itinarak doon ang itak. Nilakasan niya ang pagbuwelo upang masiguradong babaon talaga ang matalim na itak sa kahoy. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay may kung anong enerhiyang nasasagap ang katawan niya. Ramdam niya ang biglang pag-init ng ihip ng hangin kahit pa nagbabadya ulit ang pag-ulan sa kalangitan. Maya-maya pa ay naramdaman ni Nanding ang pag-init ng hawakan ng itak. Nanlaki ang mga mata niya pagkatapos ay buong puwersa itong hinugot gamit ang dalawa niyang kamay. Nawalan siya ng panimbang dahilan upang matumba siya sa lupa. Napakalakas kasi ng pagkakahugot niya. Hawak-hawak niya ang itak na naroong may nakadikit na kung anong klaseng itim na patulis na bato. Napasigaw si Nanding sa sobrang tuwa. Ang pangil ng kidlat! Tumayo si Nanding upang usisain ang bato. May 10 segundong na mga ang mapanabik niyang mga mata sa batong iyon bago niya balutin ang itak gamit ang puting tela. Isinilid niya ito sa kanyang bayong at dali-daling pumuslit sa lugar upang makauwi na. Aray! Napangiwi si Nanding nang tangkaing hawakan ang nakadikit na bato sa itak. Kauuwi niya lang din at nasasabik ng obserbahan ng bato. Napakainit ng bato. Nakatakatakang tila magnet na nakadikit sa metal ng itak. Masyadong nagmadali si Nanding, kaya nakalimutan niyang kailangan pala munang kausapin ng bato at tawagin ang pangalan nito sa wikang Hebreo, Latin o di kaya sa Aramaic. Yun lamang ang paraan upang mapaamo ito. Huminga siya ng malalim at sinserong ipinikit ang mga mata. Kinukuha niya ang konsentrasyon upang makausap ang mahiwagang bato. Pulgor, Raam. Naihayag niya dahil batid niyang iyon ang pangalan ng pangil ng kidlat sa mga sinaunang lengguwahe na nabanggit. Sunod na inihipan niya ito hanggang sa walang ano-ano'y magtagumpay na humiwalay ang bato sa itak na kaagad ding nasalo ng kanan niyang palad. Hindi naman maipinta sa mukha ni Nanding ang tuwa nang mahawakan niya ang mahiwagang bato. Bilang isang albularyo ay maituturing itong biyaya dahil nagawa niyang paamuhin ng mutya na siyang isa sa mga malalakas na elemento ng kalikasan. May mga mutya kasing matatagpuan sa lupa, tubig, hangin at ang mutyang hawak niya ay napapabilang naman sa elemento ng apoy
na nilikha ng napakalakas na enerhiya o boltahe ng kidlat. Kilala ang batong ito sa bansag na pangil ng kidlat o mutya ng kidlat. Isang elemento ng apoy na pinaniniwala ang kayang proteksyonan ang sinumang may tangan nito. Sabi nila kapag hawak mo raw ito, ay hindi ka tatabla ng putok ng baril at masaksak ng kahit na anumang matutulis na bagay. Natatanging liksi at bilis ng pangangatawan na hindi madaling mapagod ang tataglayin ng kung sino man magtatanga ng mutyang ito. Pinaniniwalaan ding mabisang pantaboy sa mga masasamang elemento at espiritu kung saan pati ang mga mangkukulam at mambabarang ay katatakutan nito. Nanding may natagpuan na namang patay sa bayan. Narinig nga ang boses ni Henry mula sa labas ng kanyang bahay. Nang matunog ang papasok ang kaibigan, ay kagad niyang itinago ang mutya sa kanyang bulsa. Peste talaga kayong mga aswang. Singhal ni Nanding nang magbalik sa isip ang sunod-sunod na patayan sa kanilang baryo. Nagulumihan ng nagsalita ang hinihingal na si Henry nang makapasok sa bahay ng albularyong si Nanding. Parang Nanding, si Nestor bulagta ngayon sa daan. Hinihingal na wika ni Henry. Nanggalit naman ang mga ngipin ni Nanding sa galit. Tila sumusobra na ang pag-atake ng mga aswang sa kanilang lugar. Dali-dali silang nagtungo sa bayan kung saan natagpuan ang karumal-dumal na sinapit ng bangkay ni Nestor. Halos maduwal na si Henry nang muling makita ang bangkay. Napatakip siya sa kanyang ilong nang ituro iyong kay Nanding. Tingin ko hindi na yan kagagawan ng normal na tao, Nanding. Wika ni Henry na hindi na napigilan ng sikmura at tuluyan ng naduwala. Pinagtitinginan naman sila ng mga taong nakikiusyoso sa lugar na iyon. Kananding kayo pala, saad ng isang ginang na minsan ang tinulungan ni Nanding sa kanyang panggagamot. Tumango lamang si Nanding sabay taas ng 2 kilay at muling itinuon ang tingin sa kalunos-lunos na sinapit ng bangkay. Makikitang wasak ang dibdib at tiyan nito na wala ng mga laman loob. Dilat na dilat ang mga mata na nakabuka pa ang bunganga. Punong-puno rin ito ng kalmot sa katawan. Umarko ang kilay ni Dahlia nang makita ang albularyong si Nanding. Para kasi sa kanya ay huwad itong manggagamot at pera lang ang habol sa mga taong nagpapatulong dito. Taliwas sa kanya ang paraan ng panggagamot ni Nanding. Higit lalong kinaiinisan niya ito dahil naniniwala si Dahlia na galing sa demonyo ang kung anumang kakayahan na mayroon si Nanding. Nariyan na naman yung pasikat na alagad ng demonyong albularyo na yan, wika ni Dahlia. Medyo napalakas ang pagkakasabi niya kung kaya batid niyang narinig siya nito. Pilyong kininditan siya ng albularyong si Nanding, tatila ng asar ng tignan siya nito. Inirapan ni Dahlia ito sabay hawi sa maiksi niyang buhok. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa kapatid ko, wika ni Dahlia. Sa kabila niyon ay naglalaro sa isipan ni Dahlia ang gagawing plano para kay Nanding. Balak niya kasi itong siraan sa mga tao at magagawa niya lamang iyon kapag naging malapit siya rito. Maghahanap siya ng baho at panira kay Nanding upang tigilan na nito ang panggagamot. Balak niya itong mahulog sa kanya at kapag nangyari iyon ay magiging madali na lamang ang lahat. Isa pa ay alam niyang may lihim na pagtingin sa kanya ang binata. Ginawa namang bato sa kwintas ni Nanding ang pangil ng kidlat. Araw-araw niya itong isinusuot bilang proteksyon laban sa mga alagad ng dilim. Hanggang isang gabi noon, Kananding, tulungan niyo po ang anak ko. May pag-aalala sa tinig ng isang ginang kasama ang anak nitong babae. Makikita sa itsura ng bata ang panghihina. Payat ang pangangatawan nito at sobrang tamlay. Mahahalatang pinilit lang maglakad upang makapunta at makahingi ng tulong sa binatang albularyo. Nang makita ang bata ay naramdaman ni Nanding ang pag-init ng bato sa kanyang dibdib. Batid niyang may kakaiba sa bata. Nasaan na ang itlog? Tanong niya saka inilabas ng ginang ang isang itlog mula sa pulang bag nito at iniabot sa kanya. Lahat kasi na nagpapagamot kay Nanding ay kinakailangan may dalang itlog.
Ito ang kasangkapan niya upang malaman ang sakit ng pasyente. Pinahawak niya ang itlog sa bata saka pinaupo sa silya. Kumuha siya ng papel at idinikit iyon sa noo ng bata. Anong pangalan mo, Iya? Anding po. Mahinang sagot ng bata na kinakapos ang boses. Matapos maiyalis ang papel sa noo ng bata, ay pinahiran niya ito ng langis at sinimulang sindihan ng kandila. Kinuha niya ang itlog sa bata at binatil iyon sa garapong naglalaman ng tubig. Iniligay ni Nanding iyon sa altar at inusalan ng epektibong dasal. Lumipat siya sa kandila at idinarang doon ang papel. Sinimulan niya na ang pagtatawas at nagimbal siya nang makita ang itim na figura ng tila maliit na nilalang sa papel. Ano po ang nakikita ninyo? Mariringgan ng takot sa boses ng ginang. Muli namang idinarang ni Nanding ang papel para sa kumpirmasyon at sa puntong iyon ay nasunog ito. Hindi na ito maganda. Nilingon niya ang garapon sa altar at laking gulat niya nang maging itim ang dilaw na bahagi ng itlog. Maya-maya pa ay nabalot ng tensyon ng paligid ng sumigaw ang ginang. Diyos ko po! Napatras ang ginang nang makitang nanlilisik ang mata ng kanyang anak. Napakurusano si Nanding nang balikan ng tingin ang bata. Akin na ang katawang ito, Nanding. Hinding-hindi mo ako mapapaalis sa katawan ng batang ito. Mas lalong lumait ang boses ng bata. Talaga namang pati rito sumama ka pa. Sige, kung gusto mo makipaglaro sa akin, pues pagbibigyan kita. Napahawak si Nanding sa bato ng kanyang kwintas. Napangiti siya dahil sa wakas ay magagawa niya ng magamit ang kanyang anting-anting. Napakamalas mo namang duwende ka. Talagang sinakto mo pang sayo ko bibinyagan itong mutya. Wika ni Nanding. Tapos ay inihayag niya ang makapangyarihang dasal na tinawag na susi. Saka tinanggal ang kwintas mula sa kanyang leeg. Isinunod niya ang dasal sa mutya ng kidlat na naisautak niya sa tulong ng kanyang libreta. Matapos naman banggitin ni Nanding ang mga salitang Latin, ay hinipa niya ang bato na naroroong mas uminit. Sa ngalan ng makapangyarihang Diyos na siyang pinakadakila sa lahat, inuutusan kita, magpakilala ka. Wika ni Nanding. Tapos ay idinikit niya ang mutya sa noo ng bata, dahilan upang pumulaho ito ng pagkalakas-lakas. Namimilipit ito sa sobrang sakit. Aray ko! Lintik kang albularyo ka! Sigaw ng bata na mas lalo pang lumakas ang pag-iyaw nang pindutin ng hintuturo ni Nanding ang kaliwang palad niya. Abat marunong magmura itong duwende. Talagang yari ka sa akin kapag hindi ka umalis sa katawan ng batang ito. Bulalas ni Nanding nang bigla ay napatingin siya sa mga mata ng bata. Ganun na lamang ang pagtayo ng balahibo niya nang maalala ang isang batang babae na nooy tinangka niyang iligtas laban sa itim na duwende. Wala pa siyang gamit na mutya noon kung kaya nadaig siya ng masamang elemento. Sa kasamaang palad ay hindi niya noon napalayas ang itim na duwende sa katawan ng bata. Namatay ang bata mismo sa harap niya. Iyon ang mga panahong pinagdududahan niya ang kakayahan niya bilang albularyo. Gayunpaman bilog at napakaliit lamang na mundo. Ngayon ay kaharap niya ulit ang nasabing nilalang. Tila may bumubulong sa kanyang boses na nagmumula sa kung saan. Nakatitig pa rin ang mata niya sa nagbabagang mga mata ng bata nang bigla ay lumakas ang bulong sa kanyang tenga. Napapikit si Nanding upang pakinggan ang sinasabi niyon. Pagdilat niya ay nakita niya ang napakasamang wangis ng duwende sa mukha ng bata. Namukha niya iyon. Iyon din ang nilalang na nooy pumatay sa batang babaeng pasyente niya. Rawal, ikaw si Rawal. Bulalas ni Nanding dahil iyon ang pangalang ibinulong sa kanya ng misteryosong tinig. Doon din ay nangisa ang bata. Lulutang pa sana ito subalit nahawakan kaagad ng kanyang ina. Diyos Ginoo! Litanya ng ginang na pilit pinapatibay ang loob. Hawak-hawak nito ang rosaryo. Nakuha mo noon ang kaluluwa ng batang lumapit sa akin at nanghihinayang akong hindi ko siya natulungan. Ngayon kung ayaw mong umalis sa batang ito ay hindi kita masisisi.
Papatayin na lang kita ngayon din. Wika ni Nanding. Tapos ay pinagsabay niyang pindutin ang palad ng bata at idinikit sa noo nito ang pangil ng kidlat. Hanggang sa umusal na siya ng pamatay sa elementong dasal. Hindi na magkandamayaw sa pagpalaho ang nilalang. Naging mabilis ang kamatayan nito. Nakahinga na rin ng maluwag ang ginang nang magbalik sa wisyo ang bata. Napalunok naman ang bata at agad na hinanap ang kanyang ina na naroong emosyonal dahil sa sinapit niya. Maraming salamat sa iyo, Nanding. Larawan ng tuwa at pasasalamat ng ginang sa binatang albularyo na muli namang isinabit sa legang anting-anting. Mas lalo pang naiyak ang ginang nang hindi magpabayad ang binata. Pambili niyo na lang po ng gamot iyan. Bilang albularyo ay alam ko po ang limitasyon ko. Kailangan pa rin ng katawan niya ang gamot upang magbalik sa dati ang lakas niya. May ngiti sa labing saad ni Nanding. Noong papaalis na ang mag-ina, nang matanaw ni Nanding mula sa labas ng bintana ang isang babae na waray nagmamasid sa kanya. Maraming salamat ka, Nanding. Diyos na po ang bahalang magbigay ng gantimpala sa iyo. Wika ng ginang at tuluyan na silang umalis. Samantala ay namukaan ni Nanding ang babaeng iyon. Kaya sinadya niyang hubarin ang kanyang kamisa de chino at kunwaring hindi niya ito nakita. Umatake na naman ang pagkapilyo niya. Nagpasalamat naman si Nanding sa mutya dahil batid niyang iyon ang bumulong sa kanya kanina. Ang tindi ng boses mo, idol. Biro ni Nanding sa bato. Bakit hindi niya tinanggap ang pera? Wika ni Dahlia sa kanyang sarili. Dahil nakita niya kung paano tanggihan ni Nanding ang perang iniaabot ng ginang kanina. Nanlaki naman ang mga mata ni Dahlia nang makita ang pagpunas ng binata sa pawis nito. Nginitian naman si Dahlia ng ginang nang makita siya sa labas ng bahay ni Nanding. Kitang-kita ni Dahlia ang hubad na pang-itaas na katawan ni Nanding. Napakagat siya sa kanyang labi dahil aminado siyang maganda ang hubog ng katawan nito. Hanggang sa mapailing siya dahil siya yata ang nagkakaroon na ng pagtingin sa binata. Napayuko si Dahlia. Muli niyang naalala ang kapatid niya. Huminga siya ng malalim. Lumalalim na ang gabi kaya nagpasya siyang umuwi na lamang. Noong nasa kalagitnaan na ng paglalakad si Dahlia sa madilim na daan, nang makarinig ng kaluskos mula sa kanyang likuran, kung kaya binilisan at nilakihan niya ang paghakbang. Ilang saglit pa ay mas lumakas ang kaluskos, kaya inipon niya ang lakas ng loob upang lingunin ito. Ganun na lamang ang sindak niya nang makita ang kahindik-hindik na wangis ng nilalang na akmang susunggaban siya. Napaupo si Dahlia sa sobrang takot at napatakip sa magkabilaan niyang tenga. Tuluyan nang sumambulat ang takot sa kanyang buong sistema. Lintik ang aswang ka. Tumilapon at gumulong-gulong sa lupa ang nahiwalay na ulo ng aswang. Sobrang kinabahan si Dahlia nang bumulagta sa harapan niya ang katawan ng aswang. Subalit napawi iyon nang lumitaw sa likuran ng nilalang ang binatang albularyo na nakahawak sa dugo ang itak. Alam mo naman siguro na hindi ligtas ang maglakad ng mag-isa sa gantong oras. Ihahatid na kita sa inyo. Malumanay na saad ni Nanding. Dahil sa takot kaya hindi na nakatanggi si Dahlia. Utang na loob ni Dahlia ang buhay niya kay Nanding. Gayunpaman mas nanaig pa rin sa kanya ang paghigantihan nito sa napakalalim na dahilan. Kauuwi pa lamang ni Dahlia sa baryong ito dahil galing siya ng Maynila. Unang linggo niya pa lang sa baryo ay nagsaliksik na siya patungkol sa binatang albularyo na si Nanding. Kung saan ito nakatira at kung ano ang mga pinagkakaabalahan ay alam niya na. Katunayan niyan ay siya ang narinig ni Nanding ng mga panahong sinundan niya ito sa kabundukan. Pero maging si Dahlia ay namangha nang makita ang pagdikit ng itim na patulis na bato sa itak ng binata, kung kaya may nag-uudyok sa kanyang kunin iyon. Ngayon ay unti-unti nang nagaganap ang mga plano ni Dahlia. Una siyang nakipagkaibigan kay Nanding. Hindi naging mahirap na mahulog sa kanya ang binata. Hanggang sa magtapat na nga ito ng nararamdaman sa kanya. Naging magkasintahan sila sa mabilis na panahon. Madalas nang makita si Dahlia sa bahay ni Nanding.
Tinuruan din siyang gumamit ng itak ng nobyo bilang proteksyon sa mga nakaambang panganib. Saksi siya kung paano manggamot si Nanding at kumalaban sa mga alagad ng dilim. Mas lalo siyang nagilala sa pangil ng kidlat dahil kitang-kita niya kung gaano ito kabisa sa mga kamay nito. Nasabi din sa kanya ng binata kung saan matatagpuan ang pinaghihinalaan nitong pamilya ng mga aswang na gumagambala sa kanilang baryo. Wala akong matibay na ebidensya kaya hindi ko magawang sugurin sila. Wika ni Nanding na tinutukoy ang pamilya ng mga aswang. Lumipas ang ilang buwan ay nagdalang tao si Dahlia. Isa ito sa mga plano niya upang mas lalong makuha ang tiwala ng binata. Hanggang sa sumapit ang 9 na buwan ng kanyang pagbubuntis, ay ligtas niya namang naisilang ang lalaking sanggol. Abot langit ang galak ni Nanding nang masilayan ang unang ngiti ng kanyang anak na pinangalanan niyang si Popoy. Lumaking mabuting bata si Popoy dahil na rin sa pangaral ng kanyang ama, subalit hindi siya ganong malapit sa kanyang ina. 7 taong gulang na siya ng mga panahong iyon. Hanggang isang araw ay naisipan niyang gumawa ng replika ng anting-anting. Nawiwili kasi siya sa laging suot-suot na kwintas ng kanyang ama. Ito na ang tamang pagkakataon para kay Dahlia. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Nanding at ang anak na si Popoy, ay patiyad siyang naglakad palabas ng bahay. Punto 12:30 ng hating gabi iyon. Dala-dala niya ang mahiwagang kwintas ni Nanding. Tignan natin kung magugustuhan ka pa ng mga tao kung wala ka ng anting-anting. Magsama kayo ng anak mong weirdo. Wika niya habang papalayo sa tahanan ng kanyang mag-ama. Kung mayroon ka lang sana noon, sana nailigtas mo pa ang buhay ng kapatid ko. Lumandas ang mga luha sa mukha ni Dahlia habang pinagmamasdan sa kamay ang pangil ng kidlat na nasisinagang pa mula sa liwanag ng malaking buwan. May daladala rin siyang itak upang panlaban sa aswang sa sandaling may umatake sa kanya habang binabagtas ang daan pauwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Umuwi na po kayo, Mama. Pagmamakaawa ni Popoy kasama ang ama kay Dahlia. Umarko ang kilay ni Dahlia nang makita ang mga ito. Umalis na kayo rito, Nanding. Hindi na ako sasama sa inyo. Iuwi mo na yung anak mong abnormal. Pagtataboy niya sa kanyang magama. Nangilid ang luha sa mata ni Popoy nang insultuhin siya ng sarili niyang ina. Mabilis namang siyang niyakap sa kabinuhat ni Nanding. Isang makahulugang tingin naman ang ipinukol ni Nanding kay Dahlia. Mahalatang hindi niya nagustuhan ang naging tabas ng dila nito. Kung abnormal ang anak, paano pa kaya ang ina? Saad ni Nanding sa katuluyan ng nilisan ng lugar. 1 linggo ang lumipas. Ikaw na ang bahalang magbalita sa kanya, paring Henry. Utos ni Nanding sa matalik na kaibigan nito. Napamulagat si Dahlia nang ibalita sa kanya ni Henry na patay at nailibing na ang anak niyang si Popoy. Sa puntong iyon ay tinutusok siya ng kanyang sariling konsensya. Hindi niya namalayan ang pagbagsak ng malalamig niyang luha. Pinatay ng aswang ang anak mo, Dahlia. Hindi siya nagawang mailigtas ni Nanding dahil sa sobrang pangungulila sa iyo. Ngayon ay sobra-sobra ang pagdadalamhati ng aking kaibigan. Humagulgol si Dahlia sa sobrang pagsisisi. Marahil ay hindi na iligtas ni Nanding si Popoy dahil wala itong anting-anting. Kaakibat ng lungkot ay ang nagpupuyos niyang galit sa mga aswang. Nagpaalam si Henry na aalis na. Doon ay nabuo ang ideya sa isip ni Dahlia. Susugurin niya ang pamilya ng mga aswang sa kabilugan ng buwan. Inihanda niya ang mga gagamitin sa pag-atake. Isinukbit niya sa kanyang tagiliran ng itak at isinuot ang mahiwagang kwintas ni Nanding. Nakita pa siya ng isang ginang habang naglalakad sa daan. Saan ang punta mo, Dahlia? Papatay ako ng aswang, tugon naman ni Dahlia. Nangilabot ang ginang at napabilis sa paglalakad. Tinunton naman ni Dahlia ang tirahan ng pinaniniwalaan niyang aswang. Ito ang mansyon na sinasabi ni Nanding. Ito ang tahanan ng mga aswang. Sarado ang tarangkahan kaya minabuti niyang sa barandilya na lamang dumaan. Inakyat ito ni Dahlia. Pagtapak niya pa lamang sa lupang may mga damo,
ay naulinagan niya na ang mga palaw sa loob mismo ng mansyon. Walang kalapit na bahay ang mansyong ito na mag-isang nakatirik malapit sa may sementeryo. Napahawak siya sa mutya ng kidlat. Hiniling niya rito na bigyan siya ng proteksyon. Hahakbang na sana siya patungo sa mismong mansyon nang bigla ay may malakas na bagay na humambalo sa batok niya, tapos ay nawalan siya ng malay. Nanding nakasalubong ko kanina si Dahlia, mukhang galit na galit. Wika ng ginang sa albularyo. Saan ho siya pumunta? Tugon naman ni Nanding. Papatay daw siya ng aswang. Yun lang ang sinabi niya kanina sa akin, Nanding. Nalintik ka na. Hindi yun ang inaasahan niyang gagawin ni Dahlia. Nagbabaka sakali kasi siyang babalik at uuwi sa kanya ito kapag nalamang patay na si Popoy, na siyang palabas lamang nila. Buhay na buhay ang batang si Popoy na ilang araw nang hinahanap ang nawawalang replika ng kwintas ng mutya. Batid niyang sinugod ni Dahlia ang itinuro niyang mansyonon ng mga aswang. Kaagad naman naganda si Nanding. Napagdesisyonan niyang isama si Popoy upang patunayang kay Dahlia na buhay ito. Yun ay kung maaabutan pa nilang buhay ang kanilang ilaw ng tahanan. Kinuha ni Nanding ang baol ng yumaon niyang ama sa kabinuksan. Kinuha niya roon ang mutya ng tubig na pagmamay-ari noon ng albularyo niyang ama. May kakayahan ang mutyang ito na maglaho ang sinumang may tangan nito. Ibulsa mo lang ito, anak. Kapag narinig mo na tinawag ko ang pangalan mo, saka mo ito ihagis sa akin. Habilin niya sa anak. Nang maibulsa ni Popoy ang bato ay naglaho nga ito. Medyo nanggilid ang mga luha sa mata ni Nanding dahil naalala niya ang yumaong ama. Nang marating ang mansyon ay dali-daling inakyat ni Nanding ang barandilya upang doon dumaan. Si Popoy naman ay lumusot sa ilalim ng tarangkahan dahil kasya siya roon. Nang makapasok ay nakita ni Nanding ang itak sa lupa. Pamilyar sa kanya iyon dahil pag-aari niya ito. Narito nga ang iyong ina. Asik niya saka pinulot ang itak at kaagad na pumasok sa mansyon. Samantala ay napamura naman si Dahlia dahil hindi siya sinusunod ng mutya ng kidlat. Nagising siyang nakatali ang magkabilaan niyang kamay at paa sa pahabang lamesa. Para siyang kakatayin. Bakit hindi mo ko iniligtas, pangil ng kidlat? Dinasalan naman kita. Reklamo ni Dahlia na pilit kinakalas ang mga tali sa katawan. Ilang saglit pa ay muli niya narinig ang mga palahaw. Mas lalong rumigo doon ang silakbo ng dibdib niya nang iluwa ng itim na pinto ang apat na nilalang na napakasama ng itsura. Nagbabaga ang mga mata nila at may matatalim na ngipin. Mutya ng kidlat, ano na? Iligtas mo ako ngayon din. Wika ni Dahlia, subalit wala pa rin naghaganap na pagbabago sa kwintas. Ni hindi ito uminit at nagpaparamdam. Nag-uunahan namang bumaba ang apat na nilalang patungo sa nakagapos na katawan ni Dahlia. Masasakmal na sana ng isa ang leeg niya nang bigla ay may tumarak na patalim sa may likuran ng nilalang. Isang sigaw ang pumailan lang sa paligid. Sinasabi ko na nga ba, pamilya talaga kayo ng mga aswang. Wika ni Nanding at doon na nga napalingon ang tatlong natitirang nilalang sa binatang albularyo. Mabalasik na tingin ang ipinukol ng mga ito kay Nanding. Ikaw na ang bahala sa akin. Usal ni Nanding sabay halik sa bato ng kanyang kwintas. Uminit ang bato. Kaagad niyang naramdaman ang enerhiya ng mutya ng kidlat sa kanyang katawan. Singbilis ng kidlat nang siyang tumakbo patungo sa nilalang kung saan niya inihagis ang itak. Bumuon ito ng gusto sa likuran ng nilalang. Nang marating iyon ay hinugot niya ang dugo ang itak, saka itinagas ang makakapal na tali na nakagapos sa kamay at paa ni Dahlia. Kaagad kumilos si Dahlia nang maiabot sa kanya ang isang itak. Gamitin mo ang mga itinuro ko sa iyo, Dahlia. Sigaw ni Nanding at humugot naman ng malalim na hininga si Dahlia. Saka sinimulang tagain ng isang nilalang na akmang aatake sa kanya. Dalawa ang lumapit kay Nanding. Tumalon sa kanya ang isa at buong lakas niya itong hinataw gamit ang kanyang itak. Nahati sa dalawang katawan nito. Tapos ay agad na ring sinugod ni Nanding ang natitirang aswang at kinitilan ito ng buhay. Habang si Dahlia naman ay patuloy na nakikipaglaban sa isang aswang hanggang sa tuluyan niya na itong nagapi.
Dalawang buhay, Nanding. Dalawang buhay na ang nawala sa akin at iyon ay dahil sa kapabayaan mo. Bulyaw ni Dahlia rito. Nagtaka naman si Nanding sa tinura ni Dahlia. Paanong naging dalawang buhay ang nawala? Gayong si Popoy lang ang pinalabas niyang napatay ng aswang. Lumapit si Nanding sa kanyang kasintahan. Hinawakan niya ang balikat nito. Nagulat naman siya nang tumayo si Dahlia at humarap sa kanya. Nakatutok ang itak nito sa mukha niya. Kapatid ko ang namatay na batang babae na humingi ng tulong noon sa iyo. Bakit hindi mo natulungan ang kapatid kong mabuhay? Bakit hindi mo napalayas ang maligno sa katawan niya kung mahusay kang albularyo? Sunod-sunod na himutok ni Dahlia. Napalunok na lamang si Nanding sa mga revelasyong isiniwalat sa kanya. Patawarin mo ako kung hindi ko nailigtas ang kapatid mo, Dahlia. Hindi ko kagustuhan ang nangyari sa kanya. Patatawarin kita, Nanding. Pero bago mangyari yon, lumapit ka sa akin. Utos ni Dahlia sa kanya na ginawa niya naman. Mas lalo siyang lumapit sa nakatutok na patalim nito. Ito ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Paalam, Nanding. Walang pag-aatubiling itinarak niyang itak sa tiyan ni Nanding. Hinayaan niyang nakabaon lamang iyon at hindi niya hinugot. Palpak ang albularyo ka. Dahil sa kapabayaan mo kaya namatay ang kapatid ko at si Popoy. Napahawak naman si Nanding sa parte kung saan siya sinaksak. Tapos ay nagsalita siya ng, Popoy. Popoy? Naibigkas ni Popoy nang marinig ang pangalan niya. Ibulsa mo lang ito, anak. Kapag narinig mo na tinawag ko ang pangalan mo, saka mo ito ihagi sa akin. Ang naalala niyang ibinilin sa kanya ng kanyang ama. Gayon din kinapa niya ang mutya ng tubig sa kanyang bulsa, saka inihagis sa pwesto kung nasaan ang kanyang ama at ina. Nagulat si Dahlia nang tumama sa paa niya ang isang napakagandang bato. Nakarinig din siya ng napakapamilyar na iyak. Laking gulat niya na lang nang unti-unting lumitaw ang figura ng katawan ni Popoy na nasa tabi niya lang pala. Iyak ito ng iyak sa sinapit ng kanyang ama. Hindi siya nagawang makita ni Dahlia dahil kanina bukod sa naglaho ay may kakayahan din ang mutya ng tubig na hindi marinig ang boses o kahit na anong ingay ng sino man nagtatanga nito. Itay, humagulgol ang bata sa sobrang pag-aalala sa kanyang tatay. Popoy, anak ko. Mga salitang namutawi sa bibig ni Dahlia saka niyakap si Popoy. Kumalas naman sa pagkakayakap si Popoy at nilapitan si Nanding na naroong nakahawak sa itak na tila nakabaon sa kanyang tiyan. Napangiti si Nanding. Dahan-dahan naman niyang tinanggal ang itak na nakatarak sa kanyang tiyan. Napatingin rin si Dahlia roon. Ilang saglit pa ay bumagsak sa semento ang patalim na itak na siyang bumuloktot. Lumikha iyon ng ingay na musika sa pandinig ni Nanding. Hindi pala iyon na isaksak sa tiyan niya. Dahil kung nakakalimutan ni Dahlia, ay pinangangalagaan siya ng pangil ng kidlat. Ang kwintas na nakuha ni Dahlia ay replika lamang kaya wala itong bisa. Bakit nasa iyo iyan? Pagtataka ni Dahlia dahil batid niyang ninakaw niya iyon. Napahawak siya sa suot-suot niyang kwintas. Peke yan, mahal. Hindi yan ang totoong anting-anting. Saad ni Nanding sa kabinuat si Popoy. Itinuro naman ng bata ang nawawala niyang kwintas na nakasabit sa leg ng kanyang nanay. Doon ay mas lalong sumiklab ang emosyon ni Dahlia. Sobrang nagsisisi siya. Palabas lang namin ng anak mo ang lahat, Dahlia, dahil gusto naming umuwi ka na. Wika ni Nanding. Lumipas ang panahon ay unti-unti nang nakabawi si Dahlia sa kanyang mag-ama. Aminado naman siyang hindi perpektong ina. Gayon pa mang ginagawa niya ang lahat upang gampanan ang tungkulin niya bilang mabuting may bahay sa kanyang kasintahan at ina sa mabait niyang anak. Naging masaya ang pamilya nila na siyang takbuhan ng mga taong may sakit at ginagambala ng mga masasamang elemento. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.